Kung matibay yung complaint na yan, talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista. May mga kumakalat sa social media, Kong. Hindi ko alam kung monitor mo na may 15 kongresista ata ang nag-withdraw di umano na sumuporta dito nga sa resolusyon kaugnay nga dito sa impeachment ng Vice Presidente. Gaano ito ka-totoo, Kong? Oo nga, nakakita ako ng draft committee report or draft resolution na pinatatanggal yung 15 original signatories. Merong may katotohanan yun na talagang may mga nagdalawang isip na lumagda dyan sa committee report na yan. At yun nga talaga. Sabi naman ng iba, we already secured more than 106 votes, sabi nila. Pero Opo. hindi ko alam. Hanggang sa ngayon, baka ongoing pa yung mga negosasyon, kumbaga, dyan sa Kamara. Opo. Sa inyo pong personal na pananaw, ano ho ba ang mabigat na issue na dapat timbangin, no? O dapat tingnan ng mga mambabatas bago po sila bumoto, pabor man o hindi dito nga sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sa akin naman, kung matibay yung complaint na yan, kung talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Kung talagang kung talagang smoking gun ika nga yung complaint, wala na dapat sapilitan. Hindi ba? Ang lumalabas parang meron pang ganyang mga negosasyong nagaganap. Kung overwhelming naman ang ebidensya, bakit kailangan pang may ganun? Meron pang mga pakiusapan na nangyayari. Hindi ba? Opo. Pero ngayon ba, Kong, dyan sa Kamara, marami na bang naglilipatan at ano naman ang palagay mo doon sa itong naging pahayag po ng NUP kamakailan na hindi sila susuporta kapag walang sapat na ebidensya dito nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga issue din na o may mga balita na nagsisimula ng nagsilipatan yung mga mula sa ibang partido tulad na lamang itong Lakas, CMD, papunta sa NUP. Ano po yung nagiging sitwasyon dyan sa loob ng Kamara, Kong? Ako nga, Jade, ako'y hindi halos lumiban sa mga impeachment proceedings at hearings. At naobserbahan ko na yung complaint na yon, pinutuhan nila na sufficient in form and substance at merong alleged sufficient grounds, sabi nila. Pero nung ito'y pinagbotohan nila, wala pa palang ebidensyang naka-attach. Doon pa lang sa hearing, doon pa lang nila hiningi yung mga ebidensya. Hindi tama yung gano'n na isinumite mo na yung complaint, wala pa palang nakalakip na ebidensya. Doon pa lang sila maghahanap sa impeachment hearings. Tapos yung mga nagsalita doon, hindi naman naka-attach sa complaints. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Kong, talagang tutuluyan ito? Matutuloy itong marami ang papabor at uusad yan patungo sa Senado? Sa tingin ko, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mai-transmit to sa Senado. Pero ang akin lang, pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun doon. Baka walang kahihinatnan yung complaint na yan. Dapat dito pa lang sa Kamara, malakas na yan. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na yan, I doubt if it will survive the scrutiny
of the impeachment court. Opo, opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, kung ang kabilang kampo ay, alam mo na, nakikipag-usap doon sa iba pang mga kongresista na sumuporta pabor sa impeachment, sa grupo naman po ninyo, meron din ho ba kayong mga kinakausap at kinukumbinsi, hinihikayat na dapat wag nang ituloy, wag nang pagbotohan, dapat manindigan sa prinsipyo at para sa bayan? Parang ganun po, Kong? Personally, ako, I do not campaign or lobby for it. Pero may mga nagtatanong lang naman. Nagtatanong, sabi nila, sa distrito ko, overwhelming, ayaw nila ng impeachment kay BP Sara. Pero siyempre, ako ang kumakatawan sa aking mga constituents, anong dapat kong gawin. Sabi ko, sundin mo kung ano yung sinasabi ng constituents mo. Dapat to, conscience vote, hindi yung dahil ikaw ay nadala sa panggigipit, sa pananakot, o sa kung ano man pang-iipit na gagawin sa'yo pag ikay bumoto ng yes. Dapat maliwanag na it should be a clear conscience vote. Hindi dahil sa meron lang nanakot sa'yo or nanggipit na i-hold ang iyong mga proyekto. Opo, Congressman, magandang umaga. Si Admar po ito. Maaari din po bang kinukonsidera o tinitingnan na inaamoy din ang... kasi may petisyon laban po dito sa impeachment, no? Dyan sa Korte Suprema. Maaaring kinukonsidera din ba nila ito na timbangin? Kasi baka pagboto nila, kung hindi naman matutuloy, mas lalo silang may ipit dahil mariresbakan din sila talaga ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte po. Ayun nga, kailangan timbangin nilang mabuti. No, kasi lalo na kung yung distritong kinatatayuan mo ay predominantly Duterte, it will really affect your candidacy come 2028. Kaya dapat pag-isipan lang mabuti. Not only that, yung merits talaga ng complaint, dapat talaga pag-aralin lang mabuti. At mahirap kasi yung complaint na lalagyan mo lang ng laman, pero na-file mo na yung complaint. So hindi pwedeng ganoon eh. Dapat talaga tama yung sinasabi ni NUP President Ronnie Puno na kailangan a complaint should be backed by strong evidence. Pero kung naghahanap ka pa lang, naghahagilap ka pa lang sa hearing, doon pa lang it's an indication na talagang mahina ang iyong complaint. Opo, pero ito po ba ay paglabag din po sa ethics ng isang kongresista po, Kong? Kasi naalala ko dati, nung unang hain po ng impeachment, marami mga bumoto. Pero marami din pong nagsilabasan ng mga videos during campaign na nagpapaliwanag sa kanilang mga constituents kung bakit sila na bumoto pabor sa impeachment. Kasi baka mawalan sila ng pondo nga. So, ibig sabihin, hindi sila bumoto dahil sa merito ng kaso o naniniwala silang nagkasala ang pangalawang Pangulo. Una-una pa lang, Edmar, mali na yung yung papakialaman mo yung release ng pondo. Kasi binawal na yan ng Supreme Court dun sa PDAF ruling nila. Yung tinatawag na post-enactment. Pag yan ay lumabas na sa GAA, pinirmahan na ng Pangulo, at meron ng nakalagay doon kung saan nakalaan ng pondo, dapat di mo na pinakikialaman. Kasi yun yung tinatawag na post-enactment. Pagka lumabas na ang GAA, wala ka nang pakialam doon. Kung ano ang nakatakda na kalalagyan ng pondo na yon, hindi mo na pwedeng galawin yun o ihinto ang pag-release nun. Kasi unconstitutional yun. Post-enactment ang tawag doon. Unlawful ang pakikialam mo sa pondo kapag ito ay lumabas na sa GAA. Doon pa lang, may mali na eh. Hino-hostage mo yung pondo para pang-arm twisting mo doon sa isang legislator. Doon pa lang mali na.